A fire broke out in a residential area in Dagupan Extension, Tondo, Manila on Tuesday afternoon. For the latest, we have mobile journalist Francis Rivera. Francis, please go ahead. Yes, good morning. Ngayon, nandito pa rin tayo. May sapi street or extension dito sa Barangay 163 na gagalangin Tondo. Actually, kakakausap lang natin sa barangay chairman nila. Sabi nga na may 300, more than 300 families ang apektado nitong nangyaring sunog, and then dun sa 1,000 individual naman ang naitala nila ngayon na naandito sa evacuation center kung saan itong barangay hall mismo yung naging Francis? Para dun sa mga apektado nitong sunog. No? At nung nakausap nga natin yung barangay chairman ng barangay 163, inaalam pa nila yung naging initial na cause nitong sunog. Pero based doon sa mga residente, meron daw isang bahay dito na pinagmula ng sunog at yung cause daw noon yung sumabog na rice cooker. Kaya naman mabilis na kumalat yung sunog dahil light materials, yung mga kabahayan na nasa paligid nitong Dagupan Extension na ito yung sa may gilid mismo ng relief ng ngayon patuloy pa rin yung ginagawa nilang investigation sa nangyaring sunog. Pero so far, Sheska, yung mga residente ay andito pa rin, and dito naman sa Manila LGU ay patuloy yung pagbibigay nila ng tulong o ayuda para doon sa mga apektadong nasunugan nitong nangyaring sunog. At actually, nananawagan pa rin sila ng tulong. Specifically daw, kailangan nila ng mga banig, umot at unan dahil nagsisiksikan na halos sila dito sa barangay hall ng 163. So yun yung panawagan na binigay sa atin ng barangay chairman nila. Tasya? Francis, aside from yung mga requests nila for materials like yung mga banig, ano pa yung mga kailangan or may nabigay bang mga safety precautions, hotlines, emergency numbers na pwedeng tawagan just in case mangyari ulit, may mangyaring ganito ulit? Yes. Sige nila ako magbabahagi nga raw ng tulong, maaari kang tumawag kung gusto sa hotline ng Manila Disaster Risk, no? Manila City DRMM Department, no? At bali din kayong magtungo daw dito sa mismong barangay hall nila para nga maghatid ng tulong. Actually, may mga volunteers or may mga ilan tayo mga individual na nakikita kanina na kung saan nagmahagi or namimigay din sila. Kaya ng damit at mga ibang food supply dito sa mga residente na apektado nitong sunog. Francis, you mentioned na mabilis kumalat yung apoy. Would you know kung ano yung timeline from the first alarm until the fire was placed under control? Yes, pasado or around 4 p.m. kahapon nang sumiklap nga itong sunog sa isang bahay dito sa may Dagupan Extension. And wala pang isang oras, idiniklara ng fifth alarm o itinasa sa fifth alarm yung nangyaring sunog. No? Ayon dito sa Manila DRRM, fire out o nadeklarang fire out naman around 9 p.m. So, almost 5 or around 5 hours na patuloy na pagtupok na itong sunog, no? Kasi nga kasabay nga bukod sa bakipot, bukod sa light materials kaya mabilis kumalat, sinabayan din daw talaga ng malakas na hangin kaya mabilis na kumapit yung sunog doon sa paligid nitong itong mga residential house dito sa Dagupan Extension. All right, thank you, mobile journalist Francis Rivera.